Ang balita na ito ay karugtong sa pahayag ni Senador Amy Marcos tungkol sa 25 targets sa Pilipinas na nakaumang na di umano ang mga hypersonic ICBMs or Intercontinental Ballistic Missiles ng China. Kaya marami ang nabahala dito. Kaya ito si Ed Lingaw ay ipapaliwanag kung ano ba itong mga klase ng hypersonics at anong mga lugar ang pinupuntirya daw ng China dito sa Pilipinas. Kaya dapat natin mapanood ang bidyong ito. Narito si Ed Lingaw. Sinabi ng Senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang siyam na EDCA site sa Pilipinas. Ito ang siyam na target na research ni Ed Lingaw out of 25 na sabi ni Amy na nakatutok ng mga hypersonic missiles ng China ay meron lamang siyam na beripikado ni Ed Lingaw. Ito, ating tingnan at panuorin ang mga lugar na ito kung saang lugar ba nakatutok yung mga hypersonic missiles na ginagamit nga ng US. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Ito, isa-isahin natin mga EDCA sites na pinupuntirya ng China. Labas dito ang yung 16 ay wala sa listahan, 9 lang ito kasi top secret sites na hindi dapat ibubunyag. Kaya 9 lang ang pwedeng ibubunyag na EDCA sites. So ito yung Antonio Bautista Air Base, Basa Air Base, Benito Ibuen, Fort Magsaysay, Lumbia Airport, Balabac Island, Camp Melchor de la Cruz, Lalo Airport, Naval Base, Camilo Osias. Well, dito sa siyam na yan ay dalawa ang nasa Palawan, ang Antonio Bautista at Balabac Island. At sa Mindanao, meron palang isa, Lumbia Airport. Meron pala sa Mindanao, kaya delikado din pala ang Mindanao. So kung saan man yung Lumbia Airport na yan sa Mindanao ay ingat kayo dyan mga ka-good news. At kung talagang magkagera ay lumayo-layo kayo dyan sa Lumbia Airport dahil isa yan sa EDCA sites na pinupuntirya ng missiles ng China. At sa Luzon, Manila, ayan merong 5 ka-EDCA sites at ang 16 ay hindi pinapakita kasi top secret nga. Palagay ko nasa Spratlys Island yan Yung 16 na yan ay nasa yung mga pulo-pulo dyan na sikreto lang. Okay, kaya ayan, nariyan na yung 9 na-disclose na mga lugar kung saan kasama sa pinupuntirya. Diyan sa Palawan, ingat din kayo dyan kasi malapit kayo sa China. Diyan sa Balabac Island at Antonio Bautista, mayroong EDCA sites dyan. Okay, patuloy tayo kay Ed Lingaw. Ang daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng Senadora? Ito, ipapaliwanag dito ni Ed Lingaw ang 3 klaseng hypersonic missiles. Okay, so ito yan, galing sa pinaka mahinang klase hanggang sa pinaka hyper na missile. Ito pong 3 klase ng missiles at rockets depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 km per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. Ang hypersonic missile naman maaaring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Maabot din na rin ng hypersonic speeds. Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas. Yan po ay trajectory po ng ICBM. Ito yung 3 trajectory ng ICBM, yung sa itaas. Itong nasa gitna ay mid-range. At itong sa baba, ito yung hypersonic. Mababa ang lipad ng hypersonic kaya delikado siya. Kasi kung ma-detect mo ay huli ka na, malapit na kasi mababa siya. Hindi katulad ng ICBMs
yung nag-aarko sa itaas na parang rainbow, ay madali siyang ma-detect kasi nasa space at pwedeng ma-intercept. Kaya itong modernong klaseng missile, ang hypersonic 5 times speed of sound, ang pinakadelikado sa tatlong klaseng missiles kasi mababa ang lipad niya. Balik tayo kay Ed Linggao. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Kaya malayo po ang inaabot nito at maaaring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. Yun lang dahil ang laki nga ng kanyang arko paitaas, mas madali siyang i-track at i-intercept mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. Aarko lang po yan pataas, tapos bababa ng sobra para bumilis. Hindi po ganun kalaki o kahaba ang kanyang range, pero pwede siyang bumaba ng 10 metro lamang ang altitude. Kaya po mas mahirap siyang i-track at i-intercept. 10 metro ay parang kasing taas lang ng mga gusali. Kung sa New York yan, ay hindi yan makikita kasi ang mga gusali sa New York ay 100 kapalapag. Ang iba ay halos umabot nga ng 200 kapalapag. Kaya talagang hindi makikita ang hypersonic missile kung totoo man yan na mayroong mga ganyang klaseng missile. Kasi hindi pa naman yan na nagagamit sa giyera. Yan kasi parang advertisement lang na mayroong ganyan, pero hindi pa yan tested. Okay, so huwag mabahala mga kababayan. Meron tayong panangga na makapangyarihan. Yan ang Diyos na hindi tayo ilalapit sa mga peligro na yan. Okay, so tatapusin na natin ang video. At yan po malaking advantage itong mga bagong hypersonic missiles. Sino meron yan? Marami na pong bansa ang meron yan, kasama po ang Pilipinas. Itong abi lamang dumating na sa Pilipinas ang mga in-order nating BrahMos hypersonic missiles na gawa ng joint venture ng India at ng Russia. Hypersonic pala itong BrahMos, no? Narinig ko ito 5 months ago na bumili tayo sa India, BrahMos. Dito nga ay galit ang ang China sa India dahil pinagbintahan tayo ng hypersonic. Pero ito yung mid-range, sa palagay ko mid-range ito, hindi ito yung ICBM. Hindi ito yung intercontinental, hindi makakarating ng ibang kontinente. Pero hypersonic siya, mabilis at mid-range at state of the art. Kaya dito pa lang ay magdalawang isip na pag-atake ang China. Kasi pwedeng ito i-install diyan sa sa Palawan, diyan sa mga isla malapit sa Scarborough. Pwedeng maglagay diyan ng ganyan, ng tinatawag na mga battery of missiles. BrahMos, meron pala tayo niyan, marami pala. Lalo na kapag magbigay ng Amerika ng ng parang donasyon ng mga mid-range missiles. Noong last month nga, merong mga dumating, marami daw. Pero nakadisclose pa rin yun. Hindi pa pinapagita. 3 batteries po ito at ang bawat battery, hindi po battery, yung battery, isang grupo ng mga missiles, ay merong 4 na launchers. Sumatotal po, 12 launchers ito ng mga land-based anti-ship missiles para po sa area denial. Hanggang saan po ito aabot? Ang export version po ng BrahMos na ating nabili ay merong range na 290 kilometers. Gaano kalayo yun? Ganito na lang po. Grabe ang layo, no? Tingnan, balikan natin. Ito yan, ang range ng mga hypersonic BrahMos missile made in India ito ay 290, halos 300 kilometers. Warhead, 300 grams. Make that kilograms. Ay naku, ang laki pala nito. Ang ulo pala nito, ang may dala na explosive, ang warhead niya ay 200 to 300 kilogram ang payload. Isipin nyo, ang bigas ay 50 kilogram lang yan, ang isang sakong bigas. Isa 200, ilang 50 kilos ba yan? Diba? So, merong 4 na 50 kilos, 4 na sakong bigas. Ang dami ng pulbura na nandyan sa warhead ng mga missiles. Kaya kung sasabog yan ay halos isang kalahati ng syudad siguro pulbos kapag tamaan yan. Kaya
hindi ganong ano tayo, kawawa kapag magkagera, meron din tayong pang-neutralize sa mga Chinese kapag papasok sila sa Pilipinas. Merong range na 290 kilometers. Gaano kalayo yun? Ito na lang po, ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal nasa kulang-kulang 250 kilometers mula po sa Zambales. Ayan. So pasok po ang Scarborough sa range ng ating BrahMos missiles. Kung ganyan, yung BRP Sierra Madre, yung ating istasyon doon na kinakalawang nasa Ayungin, kung ganun ay pwedeng aabutin pala yun ng BrahMos. Kung doon natin i-install sa Pag-asa Island yan, doon yan ilalagay, ay kayang abutin ang China ng mga BrahMos. O yung mga barko na pandigma ng China na nasa South China Sea ay kayang targetin ng mga BrahMos. Kaya galit ang China sa India dahil sa ganyan. At ang India naman galit din sa China dahil sa ngayon pa lang ay nakapwesto na ang mga Chinese sa kanilang border sa India at Chinese border. Ay meron ng doon itong puwersa ng Chinese troops na naroon na sa mga borders ng India. Kaya ang India ngayon ay naganda na rin sa giyera kontra China. At alam naman natin na ang India ay pangalawa sa pinaka-populated country in the world in terms of army. Pangalawa sa pinakamaramihan sa China, ang India. Hindi nga lang gaanong binabalita yan, pero malakas ang military ng India. Sa dami ng military, sa dami ng commissioned army, ay pangalawa yan sa China. Kaya delikado ang China kapag mag World War III, kasi nasa likuran niya lang ang India. At dito sa harapan, narito ang Pilipinas, narito ang Indonesia, Malaysia, Singapore, pati yung Brunei sumasali na. At hindi lang yan, nandyan ang Australia, nandyan ang Great Britain, and of course, America. Hindi lang yan, nandyan pa pala ang Japan, isa sa mga superpower. At ang South Korea. At ang Taiwan. Naku, 9 yata, 9 kabansa or 10 kabansa magtulong-tulong para sa higanting China na mukha namang dugong, di ba? Higanti nga yan, pero ang laki ng tiyan na higanti na yan. Hindi naman yan yung higanti na warrior tingnan. Kung i-picture out natin, parang higanti na mongoloid, yung mongoloid na naglalakad. Ganyan ang China. At kapag kinalaban niya ang maliliit na mga bansa, sulido naman ang maliliit, di ba? Mga warrior Plus nandyan ang isang higanti, mas higanti pa sa kanya, yung Amerika. Kaya magdalawang isip si Jinping, magdalawang isip ka. Ang mga tao ng China, ang kawawa sa mga hakbang mo na yan na magipagyera. At mukhang meron na nga pong dinedeploy na BrahMos missile sa bandang Zambales at Ilocos. Naku, Ayon po sa website na navalnews.com, meron na pala. tinatayo na ang una nating anti-ship missile base sa Naval Station Leobi Hilido, Gantioque sa Zambales. Ay, ito'y anti-ship missile base facing South China Sea. Ayan, kawawang mga barko ng China yan. Kasi aabutin talaga sila dyan kasi nasa Zambales BrahMos pa yan, plus yung dumating na galing sa Amerika na mga mid-range missile. Ay magdalawang isip talaga ang China kapag ganyan. Kaya sa tingin ko hindi matutuloy ang gera ng China versus Asia. Kasi kawawa sila. Pagtulong-tulungan sila, siguro ang matuloy yung Russia versus NATO. Pulbos na naman ang Russia dyan. Galing sa malaking USSR, nagiging Russia. Ngayon ang Russia, pulbusin naman yan, ay hindi na Russia yan. Lalong liliit kapag ganyan. Kapag yung kanyang mga kapitbahay na ang magagalit sa kanya at magkaisa, siyempre susugurin siya. Ngayong bago lang, di ba, yung hospital na Children's Hospital ng Ukraine, binumba ng missiles ng Russia, 40 kataong namatay. Lahat inosente yan. Kaya ngayon ang UN, NATO, nagmi-meeting sila ngayon kung anong magandang gagawin kontra sa Russia
dahil sa genocide na ito, yung pagpatay ng mga inosente. Missile pa naman ang tumama. Balik tayo sa balita at natatapusin. Paano naman nalaman ng website na yan? Kasi kitang-kita raw po ito sa mismong Google Earth. Ano pa man, ang mga BrahMos hypersonic missiles ay nasa mobile missile launchers kaya't maaari po silang ilipat-lipat ng lugar. Atin na lang ipagdasal na sana ay ito kasi parang mga isip bata itong mga presidente na ito. Gusto ng gira-gira. Akala nila pag tamaan sila ay mabubuhay pa sila. Kaya yan, nakasalalay sa world leaders ang ating kapalaran sa panahon na ito. Mga ka-good news. Kaya pagdasal natin na lumamig ang mga ulo ng mga ito. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palaging updated.